everyone! Magandang araw sa inyong lahat. Siyempre, it's a Sunday today. Oo, Sunday to na-upload. Kung hindi mo ito Sunday na panood, ay late ka na. Charot lang. Anyways, okay lang. Oo, na hindi mo ito Sunday na panood. Basta Sunday ito na-upload. Anyways, before tayo magpunta sa ating napakagandang storya naman talaga for today's video or audio, kasi wala kayong video na nakikita kasi nga weekend, ating munang batiin ang ating mga suking tagapakinig and subscribers. Hello po kay Nihaya Limbuna. Maraming salamat. Hello raw sa kanyang pamilya sa Maylanaw del Norte. Hi din kay Reg Relove. Maraming salamat sa iyo, Reg. May email daw siya. O sige, tignan ko ang email mo, ha. Hi kay Merly Labong. Maraming thank you sa iyo. Sally Buma. Lovely Joy Pabia. Maraming salamat sa pakikinig. Hi din kay Teresa Rhodes. Maraming thank you sa iyo. Neriza Quezo. Mary Ann Max. Maraming salamat. Ivy Castor. Hi din kay Gemaline Lagadan. All the way from Saudi Arabia. Hi din kay Lira Labilia, kay Margie Flores, maraming salamat. Evelyn Villanueva. Hello rin kay Zoe Veronica, Maria Elena Abi, maraming salamat. Alda Amascual, Genevieve Carcasona, maraming thank you sa iyo. And Rhea Gonzaga. Maraming salamat din kay Mary Yvonne at sa lahat po ng ating mga tagapakinig at taga-subaybay. Thank you so much dahil lagi pa rin kayong nandito at inaabangan ang ating mga kwento. Kaya wag na nating patagalin pa. Eto na ang ating tampok na kwento for today. Dito lamang sa inyong paboritong programa, ang Dear Mama Mia. Ano nga ba ang tunay na sukatan kung totoong mahal ka ng isang tao? Ikaw, paano mo ba na ipapakita ang iyong tunay na nararamdaman? Sa pamamagitan ba ng paghawak at hindi pagbitaw sa kahit na anumang pagsubok na dumaan? O sa pamamagitan ba ng pagbigay laya sa iyong minamahal para tuluyan siyang maging maganda ang kinabukasan? Dear Mama Mia, tawagin na lang natin siyang Sky at tawagin mo na lang akong Blue. Kung bakit? Yun kasi ang aming paboritong kulay. Let me tell you a little about me and Sky. Ako, Mama Mia, ay nasa more than 30 years old na ako. Half Canadian and half Filipino. Born from the land of Warainons. Pero nandito na po ako sa city for almost 15 years now. Galing po ako sa isang mahirap na pamilya. Mama Mia, nung dalaga pa ang mama ko ay nagtrabaho siya bilang isang kasambahay sa Maynila. At dito nga niya nakilala ang papa ko. Sad to say, meron pong pamilya ang papa ko dun sa Canada noon. Bale, nahulog na parang second wife na lang yung mama ko. Pero kahit na second family kami, Mama Mia, ay tinanggap ko naman ang aking ama. Siya pa rin naman ang ama ko at wala na akong magagawa doon. Nagpapasalamat pa rin ako dahil kung hindi siya kabahagi ng mama ko, ay hindi rin ako isisilang dito sa mundo. Mama Mia, hindi ko po nakita in person ang papa ko. Tanging sa picture ko lang po siya nakikita. Nagpapadala ang papa ko ng sustento para sa aming mag-ina. Until nung grade 2 ako ay nakatanggap si mama ng sulat na namatay na raw ang papa ko. Ang first wife niya ang nagpadala mismo nung sulat. Ayon pa sa sulat, Mama Mia, ay magpapadala raw sila ng pera pero yun na raw ang huli. That would be the last time para sa sustento ko. Yun daw ang last will ng ama ko bago pa ito namayapa. Grabe ang iyak ng mama ko nung mga panahon na yon. Alam kong minahal niya talaga ng husto ang papa ko. Mahal na mahal niya ito kaya kahit kailan ay hindi na siya nag-asawa pa hanggang sa ako ay nagdalaga na rin. Nag-focus na lang ang mama ko sa akin. Mama Mia, paminsan-minsan ay naiinggit ako sa mga kaklase ko.
Kasi meron silang buong pamilya. Meron silang papa na matatawag. Paminsan-minsan nga naiisip ko, ano kayang pakiramdam kapag meron kang papa? Kapag merong isang lalaki na handang magtanggol sa'yo, ano pa man ang mangyari. I promise myself that in the future, ay hindi ko talaga hahayaang lumaki ang magiging anak ko nang wala ring ama katulad ko. Ang gusto ko ay maging buo kaming pamilya. Ang gusto ko ay hindi maranasan ng mga magiging anak ko ang hirap na dinanas ko, ang lungkot na naramdaman ko, ang inggit na laging nandito sa puso ko. Pero kahit na wala akong papa, ay nagsisikap naman po ang mama ko para mapaaral akong mabuti. Nagtitinda-tinda ang mama ko sa harap ng eskwela namin. Mga junk foods, mga lutong ulam, at kung ano-ano pang mga snacks na pupwede sa mga estudyante, pati na rin sa mga guro. At kapag Saturdays and Sundays naman, ay humahanap ang mama ko ng mga magpapalabada sa kanya. Tapos ako ay sumasama-sama sa kanya at tinutulungan din siya sa abot ng aking makakaya. At dahil nga mahirap kami, alam kong hindi talaga madali ang buhay sa murang edad ko pa lamang, Mama Mia. Kaya inisip ko na talagang magsusumikap ako sa aking pag-aaral. Dahil laging pinapayo sa akin ng mama ko na ito lang daw ang tanging maipapamana niya sa akin. At ito lang daw ang tanging paraan para mas guminhawa ang buhay ko kapag ako naman ang nagkaroon ng sarili kong pamilya. I was a consistent honor student. Lagi po akong belong sa top 3. Kung hindi first, ay nandun ako sa second or third. Hindi ako nawawala sa top 3 dahil yun talaga ang pinaghihirapan ko. At yung huling pera na pinadala ng first wife ng papa ko ay siyang ipinatayo ng mama ko ng aming maliit na tahanan. Maliit lamang, okay lang yun kasi dalawa lang din naman kami. At yun din ang sobra noon ang ginamit niyang pampuhunan sa aming munting tindahan. Yung iba ay inipon niya, Mama Mia, para sa pag-aaral ko sa elementarya at high school. Hindi man masyadong malaki yung pera na yon, pero at least naging malaki naman ang tulong noon sa aming mga mahihirap. Mama Mia, kung gaano ako kahirap ay kabaliktaran naman po ang buhay ni Sky. Sky came from a rich family. Yung daddy niya ay isa pong businessman at sikat sa kanilang lugar at yung mommy niya ay isa pong politician. Noon ang kanilang buong pamilya sa lugar namin, Mama Mia, especially sa school kasi lagi pong nagdo-donate doon ng mommy niya. Though galing po sa mayamang pamilya itong si Sky, we studied on the same school. Public school, Mama Mia. Ewan ko kung bakit pinaaral siya doon ng kanyang mga magulang. Hindi kasi uso sa amin noon ang private school sa probinsya, Mama Mia. Ang public school ay yun ang nauusong pag-aralan ng mga bata dun sa aming probinsya kasi halos lahat ng mga pribadong paaralan ay nasa city pa, which is napakalayo naman talaga. At dun ko nga nakilala si Sky sa paaralan kung saan kami parehong nag-aaral. In grade school ay lagi ko po siyang nakikita. Mama Mia, kung gaano po ako kaseryoso sa pag-aaral ko, gano'n naman kabaliktad si Sky. Napakabuli po niya sa kanyang mga kaklase at kahit na yung iba pang mga schoolmates. Kasi nga, mayaman. Nakikita ko siya everyday at hinahatid-hatid sundo siya ng kanilang family driver. Noong grade 4 ako ay tsaka kami nagkaroon ng chance ni Sky para maging magkaklase. Noong naging magkaklase kami, Mama Mia, ay dun ko talaga nasaksihan at nalaman kung gaano siya kabuli. Meron siyang mga alipores o mga minions kung tawagin ko na lagi niyang kasama. Ito ang kanyang mga kabarkada at ito rin ang tumatawa sa tuwing merong binubuli itong si Sky.
Mama Mia, napakabuli nila. Minsan, itinatago nila yung bag ng iba naming mga classmates. Meron din silang mga classmates na nilalock ang pintuan sa loob ng aming classroom. Minsan nga, Mama Mia, ay nasali pa talaga ako sa nalock sa loob dahil inilock nila ito mula sa labas at nagtakbuhan sila. Kapag meron kaming gardening at nandun sila, ay nakikita ko talagang nilalagyan nila ng uod yung uniform ng iba naming mga classmates. At kung ano-ano pang mga pranks at kalokohan na hindi ko na lang po i-mention dito at baka kung ano ang isipin nyo tungkol kay Sky. While si Sky ay busy sa kanyang mga pranks, mga kalokohan, ako naman, Mama Mia, ay laging kasali sa mga school activities. Sumali po ako sa banda ng school. Band majorette po ako mula elementarya hanggang high school. Kahit mahirap kami, Mama Mia, ay alagang-alaga naman ako ng mama ko mula pa nung bata ako. Kahit kailan ay hindi po talaga ako nagkaroon ng peklat. Oo, may mga pagkakataon nung bata ako na nasusugatan ako pero ibinibili talaga ako ng mama ko ng pampatanggal ng peklat o ng pampagaling ng sugat na dapat hindi magkapeklat pagkatapos. Maputi kasi ako, Mama Mia, kasi nga hindi naman po ako pure Pinoy. Iba po ako sa ibang mga bata kahit nung elementarya pa lamang ako. Yung height ko nung grade school ay para na pong pang high school, Mama Mia. Ang totoo niyan ay mas matangkad pa nga ako kay Sky nung elementary pa lang kami. Hindi nga ako bata kung titignan dahil matured po ako kasi nga malaking bulas ako. Matured ang aking katawan. I had my first menstruation when I was 10 years old at yung iba kong mga kaklase ay 15 or 16 na dinatnan ng kanilang unang dalaw. Until grade 6 ay naging magkaklase pa rin kami ni Sky. This time ay meron na pong reason, Mama Mia, kung bakit kami nagkakausap dalawa. Pagpasok ng aming advisor ay sinabihan niya kami na iibahin niya raw ang aming seating arrangement. Hindi na raw pwedeng magkakasama yung mga magkakaibigan at mga magkakabarkada. Dapat daw ay meron na kaming time at meron na kaming will and urge na makipagkilala at makipagkaibigan sa iba dahil huling baitang na namin ito sa elementarya. Mama Mia, yung mga hindi masyadong magagaling sa klase ay itinatabi sa mga magagaling sa klase. Sabi pa nga ng advisor namin na dapat raw magtulungan kami. Dapat daw magtulungan kami kung sino man ang aming katabi. Para raw matuto kaming pareho. Para raw maging maayos ang pag-aaral namin sa school year na yon. And to my surprise ay itinabi po si Sky sa akin. Kinabahan po ako nung umupo na siya sa tabi ko, Mama Mia. Yung amin pong upuan noon ay para pong pandalawahan. Yung dalawa ang nakakaupo at may desk sa harap, Mama Mia. Yun bang talagang lumang-luma ng mga upuan at desk nung elementary sa public school? Kung galing kang public school, for sure, maaalala mo ang desk at upuan mo noong grade school ka. At yun na yun po yung sa amin. Pagkaupo niya ay parang pabalibag niya pong inilagay ang kanyang gamit sa aking tabi. Yung kanyang bag ay para pong lumagabog sa tabi ko, Mama Mia, na para bang galit siya. Na para bang ayaw niya ang ginagawang iyon ng aming advisor. Kasi ayaw niya siguro na hindi niya katabi yung kanyang mga kaibigan. He didn't even look at me. O baka nga, hindi nga niya rin ako kilala eh. Kasi ang alam ko, si Sky ay walang pakialam sa mga tao sa paligid niya. May pakialam lang siya dun sa mga kaibigan niya at dun sa mga taong lagi niyang binubuli.
Mama Mia, noon ay school namin ang nagpo-provide ng mga books. Tapos isa sa uli lamang namin kapag tapos na ang school year. Pero itong si Sky, kasi nga hindi naman ito mahilig magdala ng kaniyang mga books, ay napipilitan po akong mag-share sa kanya ng books ko, Mama Mia. Kasi natatakot ako na baka pagalitan siya ng teacher namin. At kapag pagalitan siya at hindi ako nag-share sa kanya, ay baka ako ang pag-initan niya. Mama Mia, hindi niya ako kinakausap kahit buong araw pa kaming magkatabi sa loob ng classroom. Hindi naman siguro sa wala siyang alam sa klase. Matalino naman din siya, Mama Mia. Meron naman siyang angking katalinuhan, kaya lang hindi niya ginagamit at ginagamit ngayon sa kanyang mga pranks. Malalaman mo talagang matalino siya dahil napakagaling niyang mag-isip ng mga kalokohan. Mama Mia, nandun lang ata siya sa school para sa trip ng kanyang mga barkada. Nandun lang ata siya sa loob ng klase para gawing katatawanan ang iba naming mga classmates. Pero kahit na ganun, kahit na medyo pilyo itong si Sky, ay napakarami pa rin nagkakagusto sa kanya. Napakarami pa rin nagkaka-crush. At kasama na noon ang iba naming mga classmates, Mama Mia, pati na rin yung nasa ibang sections. Yung iba nga ay sisilip-silip pa talaga sa classroom namin at hahanapin nila si Sky, lalo na kapag break time. Paminsan-minsan, Mama Mia, sinabihan ko ang mga kaklase kong mga babae na kung pwede ay palit na lang kami ng upuan para magkatabi sila ni Sky. Mama Mia, yung iba ay gusto nila pero ayaw nga ng teacher namin. Noong minsan na may isang kaklase akong babae na gusto niyang tumabi kay Sky at hindi ako pumayag kasi natatakot akong baka pagalitan ako ng teacher at baka maging mitsa pa yun na bumaba ang grades ko, ay nagalit siya sa akin at inaway niya ako. Mga bata pa nga kilalandi na. Gwapo talaga itong si Sky, Mama Mia. Hindi ko po yun ipagkakaila na kahit medyo maitim siya, as in nasa in-between na ng kayumanggi at maitim, ay gwapo pa rin siya. Makinis din ang kanyang balat dahil siguro mayaman siya. Meron din naman kaming mga ibang classmates na mga mayayaman. Kasi nga hindi uso sa amin yung private school noon. Meron kaming mga kaklase na seaman yung papa, may teacher, may principal, at may kung ano-ano pa tulad ng engineer at abogado. Pakiramdam ko nga sa klase namin, ako yung pinaka mababa ang pagkatao kung ikukumpara mo kami ng mga kaklase ko sa estado ng buhay. Kung recess nung time na yon ay doon ako pumupunta sa aming munting tindahan dahil tinutulungan ko ang mama ko sa pag-aasikaso nito lalo na't marami ang bumibili kasi recess time. At lagi kong nakikita doon palagi si Sky, Mama Mia, kasama ang kanyang group of friends. Kumakain sila paminsan-minsan ng banana Q o di kaya ng kamote Q. One day, pagpunta ko dun sa tindahan ay nandun si Sky at ang kaniyang mga barkada. Si Sky, Mama Mia, ang nagtatakal ng juice para sa mga gustong bumili. Nagulat ako kung bakit siya nandun. Pumasok ako sa loob ng tindahan na tinulungan ko si Mama. Ma, bakit siya yung nagtatakal ng juice? Ah, si Sky yan. Kilala mo pala si Sky, Ma? Oo. Dito sila laging kumakain kapag recess time. Paminsan-minsan, bumibili din sila ng mga lutong ulam natin kasama ng kaniyang mga kaibigan. Kaya kilala ko na sila. Gustong-gusto ko yung batang yan dahil napakarami nila akong bumili. Tapos, sabi nila, sinala lang daw ang magtatakal ng juice. Mama Mia, nagulat ako dun sa ginawa ni Sky. Ano na naman kaya ang iniisip nitong kalokohan? I looked at Sky but he gave me that blank face. Pagkatapos ng recess ay pumasok na kami sa loob ng eskwela. Ako yung nauna, Mama Mia.
na magkipag-usap sa kanya nung nakapasok na kaming dalawa sa loob ng classroom. Salamat nga pala sa pagtulong mo kanina kay mama ha. Wala yun, okay lang yun. Ngumiti ako pero hindi ko na siya sinagot doon. Hanggang sa Christmas party namin. Yung section namin, sa section namin Mama Mia, ang sabi ng aming advisor kung sino yung katabi mo, dapat kayo yung mag-uusap kung anong dadalhin yung pagkain sa Christmas party. Ibig sabihin, iisang pagkain lang ang dadalhin ninyong dalawa para hindi na masyadong marami. At dapat kasya yung pagkaing bitbit nyo sa lahat ng estudyante pati na rin ng advisor. Sky, humanap ka na lang ng partner mo sa pagdadala ng pagkain dahil hindi ako a-attend ng Christmas party natin. Sabi ko. Ano? Bakit hindi ka a-attend? Mahal kasi. Tapos may gifts pa. Sayang yung perang pinaghirapan ng mama ko. Umattend ka na lang. Ako na lang magdadala ng pagkain. Ako na lang bahala. Hindi nga ako a-attend. Basta, pumunta ka dito. Sasabihan ko na si ma'am kung anong dadalhin nating dalawa. Hindi na ako nakasagot doon sa kanya Mama Mia dahil parang siguradong sigurado na siya at parang ayaw niya na kontrahin ko pa siya. Nung dumating na ang Christmas party namin ay nandun lamang po ako sa may tindahan ng nanay ko. Lumakad kasi ang mama ko sandali at may binili ito. Sabi ko ay late na lang akong papasok sa school kasi nga baka ibuli ako ni Sky. Na siya ay nagdala ng pagkain tapos ako ay wala man lang ni isa o ni kusing na naiambag sa pagkain na yon. Hanggang sa ilang sandali pa ay bigla na lang dumating si Sky sa tindahan. Oh, bakit nandito ka pa? Magsisimula na tayo, halika na. Wala pa kasi si mama eh. Walang magbabantay dito sa tindahan. Mauna ka na lang dun. Hindi, sabay na tayo. Nagulat ako sa sinabi niya. Bakit kailangan naming magsabay dalawa? Nakatayo lamang siya sa labas ng aming munting tindahan. Pagdating ni mama ay pumasok na kami sa eskwela. Mama Mia, nahihiya talaga ako lalo na't magkasabay kaming dalawa ni Sky na pumasok sa classroom. Mauna ka na lang pumasok, Sky. Bakit naman? Basta lang, mauna ka na. Susunod ako. Okay, sige. Pumasok na siya, Mama Mia, at ilang sandali pa ay sumunod na rin ako sa pagpasok ni Sky. Tumabi siya sa akin sa pagkakaupo, Mama Mia, dun mismo sa aming upuan. Ilang sandali pa ay nagsimula na yung aming Christmas party. Sky, pwede bang pakisabi dun sa mami mo na salamat sa pag-donate ng 2 lechon at 3 box ng cake tsaka soft drinks para sa ating party ha? Yung 1 lechon para sa mga teachers at yung isa ay dito sa section natin. Sabi ng aming teacher. Pero Mama Mia, hindi ko nakita sa mukha ni Sky na proud siya dun sa ginawa ng mami niya. Para bang naging normal na lang siguro yun sa kanya. Ganon siguro kapag mayayaman. No big deal na ang mga ganung bagay. Napakayaman naman talaga para mag-aksaya ng ganun kalaking pera. Nahiya akong kumuha ng pagkain, Mama Mia, kasi nga wala akong ambag maski na piso sa mga pagkain nandoon. Tumayo si Sky at kumuha na ng pagkain. Ilang sandali pa ay tumayo na lang din ako. Kumuha akong konti ng pagkain tapos bumalik na lang din ako sa upuan ko. Bakit ang konti-konti naman ang pagkain kinuha mo? Tanong ni Sky nung magkatabi na ulit kami. Okay lang, busog pa naman ako eh. Sabi ko pero ang totoo Mama Mia ay nagugutom na talaga ako lalo na sa masasarap na amoy ng mga pagkain na nandoon. Tumayo siya ulit at kumuha ng paper plate. Pagbalik niya ay inabot niya sa akin ang paper plate na punong-puno ng pagkain Mama Mia at meron pang 2 cans ng soft drinks. Ayan o, ubusin mo yan ha. Sabi niya at ngumiti lamang siya sa akin.
At dun nga ako nag-umpisang magkaroon ng kakaibang damdamin para kay Sky. Oo, dun ako nag-umpisang mahulog sa kanya. Sa murang edad ko noon at sa mura kong puso ay na-in love na yata ako, Mama Mia. Simula nga noon ay lagi na akong kinakausap ni Sky. Paminsan-minsan, Mama Mia, kapag meron akong assignments ay kinokopya niya. Binibigay niya rin sa akin ang bundle-bundle na papel kasi nga ayaw niya raw yung ilagay sa kanyang bag dahil nabibigatan siya. Ako naman ay pumapayag lang din kasi nga libre na ang papel na yon. Malaking tulong na rin yon sa gastusin namin ng mama ko. Mula nga nung naging close kami konti ni Sky ay hindi na rin siya masyadong nagiging bully. Pero lagi pa rin niyang kasama yung kanyang mga kabarkada. Doon pa rin sila tumatambay sa tindahan namin tuwing recess time. Valentine's Day, Mama Mia, pagkatapos ng gardening namin ay meron pong isang rose sa aking desk. Hindi ko alam kung sino ang naglagay noon. Pakiramdam ko ay galing yun sa garden namin. Kinilig ang mga classmates namin dahil dun sa bulaklak na nandun sa desk ko. Tanong ako ng tanong sa kanila kung sino ang naglagay nito noon pero walang ni isa sa kanilang nakakaalam. Later, Mama Mia, nalaman ko na mula pala kay Sky yun. Kasi may nakakita sa kanya na isa naming kaklase nung nilagay niya yung rose na yun sa desk. Hindi ko alam, Mama Mia, kung bakit niya ako binigyan ng bulaklak. Hindi man lang din niya inamin sa akin na siya ang naglagay doon. Tanging yung isang kaklase ko lamang ang pasikretong nagsabi sa akin na si Sky ang naglagay nun. Siguro na natatakot din siya na kapag nalaman ni Sky na siya ang nagsumbong ay baka ibuli siya. Mama Mia, isang araw ay ninakawan po ako ng pera ng isa naming kaklaseng bakla. Ako po kasi ang treasurer noon sa aming advisory class. Sobrang iyak ko noon, Mama Mia, kasi pababayarin ako ng teacher namin dun sa perang nawala. Natatakot ako at naaawa din ako sa mama ko kasi nagkasala ako sa school. Kahit man hindi ako ang kumuha ng pera, ay ako pa rin ang responsable dun sa pera na yon kaya kasalanan ko pa rin kung bakit ito nawala. Mama Mia, may nakapagsabi sa akin na yung kaklase raw namin na yon ang kumuha dahil nakita raw nila ito na lapit ng lapit sa bag ko. Bigla siyang nilapitan ni Sky at saka sinuntok. Nagulat ako, Mama Mia. Napatigil ako sa pag-iyak ko noon at binalik nga nung kaklase namin yung pera. Binigay ni Sky sa akin yung pera, Mama Mia. Oh, andito na yung pera. Huwag ka nang umiiyak dyan, ha? Pagkatapos noon ay parang mas lalo tuloy akong nagkagusto sa kanya. Parang superhero siya sa paningin ko. Siguro nasa 150 pesos ang pera na yon. Konti lang pero dahil bata pa ako, Mama Mia, at matagal na panahon ang nakalipas noon ay malaki pa rin ang amount na yon. One day ay may practice kami ng aming banda sa school. Nakita ko si Sky na nakatayo, Mama Mia, doon malapit sa aming mga bags. May space doon, Mama Mia, kung saan namin nilalagay ang aming bags kapag kami ay nagpa-practice. Siguro ay tumitingin siya doon sa practice namin. Pagdating ko sa bahay, mag-a-assignment na sana ako. Nung pagbukas ko ng zipper ng bag ko ay nagulat ako na may nakita po akong isang sulat. I love you, Blue. Yun ang nakalagay doon. Mama Mia, trinay ko pong tanggalin yung nakasulat na yun sa bag ko pero ayaw matanggal-tanggal. Nagalit ako, nainis ako dahil yung bag na yon ay since grade 2 ko pa po yun. Gagamitin ko pa sana yun kapag high school na ako dahil nakakahiya at nakakaawa naman si mama kung hihingi pa ako ng pambili ng bagong bag kapag high school na ako. Alam ko kasi, Mama Mia, na hindi po madaling kitain ang pera at mas malaki na ang magiging gasto sa pag-aaral ko kapag nag-high school na ako.
Pero tinawanan lang ako ng mama ko nung nalaman niyang may sumulat sa bag ko. Sabi niya bibili na lang daw kami ng bagong bag kapag high school na ako. Later, nalaman kong si Sky pa lang nagsulat noon dahil ikinanta siya sa akin ng isa niyang kaibigan. Simula nga noon ay lagi na kaming tinutukso-tukso ni Sky sa isa't isa ng aming mga kaklase. Valedictorian ako nung graduate ako ng elementary, Mama Mia, at masayang masaya at proud na proud ang mama ko. At yun lang naman talagang mahalaga sa akin, na makita kong masaya ang mama ko dahil pakiramdam ko kahit papaano ay nakakabawi ako sa kanya. Makita ko lang masaya ang mama ko ay masaya na rin ako eh. First year high school, hindi po kami naging magkaklase ni Sky, pero lagi po kaming nagkakatagpo ng landas sa loob ng school. Nung third year ay naging magkaklase kami ulit ni Sky. Ibang-iba na ang itsura niya, Mama Mia. Mas tumangkad na siya kaysa sa akin. Lumabas na rin yung angkin niyang kagwapuhan. Tall, dark, and handsome itong si Sky, plus may dimples pa talaga siya sa magkabilang pisngi niya. Napakaswerte siguro ng magiging girlfriend niya. Kasi bukod sa gwapo siya, ay mayaman pa. Mama Mia, naririnig ko minsan sa mga kaibigan ni Sky na ito dong si Sky ay mahilig sa mga babae. Yung kanyang mga naging girlfriend ay yun talagang mga pasosyal na mga estudyante sa school. Hindi ko na lang pinansin yun kasi nga ang focus ko nung mga panahon na yun ay mag-focus sa aking pag-aaral. Sa goal ko, Mama Mia. Gusto kong maging valedictorian pagka-graduate ko ng high school para magkaroon ako ng scholarship pag-college. Sumali din ako sa mga pageants sa school. I can't say no kasi alam kong additional grades din yon para sa aking extracurricular activities. Kailangan kasi yun, Mama Mia. Dapat kasi holistic para maging valedictorian ka. Okay lang naman sa akin, Mama Mia, kasi hindi naman din pwede ang two-piece para sa swimwear attire doon. Kasi nga, school naman yon. Shorts lang at adult baby bra, Mama Mia, ay ayos na. Minsan ay nananalo ako sa mga beauty pageant na yon, minsan naman ay natatalo. Ganun talaga ang buhay eh. You can't always have it all. Hanggang sa dumating ang JS prom namin ni Sky. Mama Mia, kaming dalawa ni Sky ang pinag-partner to represent our section para sa dance ball. It was like a competition. Pipili sila ng magiging king and queen through the dance. Parang 6 yata kaming magkakapareho para dun sa competition na yon. 3 pairs mula sa 3rd year at 3 pairs naman mula sa 4th year. Na-excite ako at the same time ay kinakabahan, Mama Mia, lalo na kapag nagpa-practice na kami ni Sky. Simula nung naging mag-partner kami ay lagi na kaming magkasama ni Sky kasi nga halos araw-araw kaming may practice. Usually 6 p.m. na po talaga kaming nakakauwi. Sinusundo pa rin si Sky ng kanilang family driver. One time nadaanan ako ni Sky na naglalakad pa uwi, Mama Mia. Ipinatigil niya yung sasakyan nila pagkatapos ay binaba niya yung kanilang window sa kanilang sasakyan. Sakay na Blue, sabi niya. Yung puso ko nung time na yon ay dumadagundong talaga. First time niya akong tinawag sa pangalan ko. Nakakahiya namang sumakay, Mama Mia, pero dahil namimilit siya ay wala na rin akong nagawa. Simula noon ay lagi na nila akong inihahatid ng driver nila pag-uwi until pagtapos ng practice namin sa sayaw. Mama Mia, pumapasok ako sa paaralan paminsan-minsan na 5 or 10 pesos lang ang baon ko. Hindi na ako kumakain ng snacks kasi, Mama Mia, iniipon ko po yung pera ko. Sa library na lang po ako tumatambay tuwing recess time o kung may vacant ako. Kaya nga kahit pag-uwi ko ay naglalakad lang din ako, Mama Mia, para makaipon. Malapit lang din naman ang bahay namin. Mga more than 1 kilometer lang, Mama Mia. Well, para sa akin nung mga panahon na yon, malapit lang yon talaga.
Before the JS prom ay namomroblema na ako kung saan ako kukuha ng gown na isusuot ko. Mahal pa naman kung magre-rent kami ng gown. Noon Mama Mia, yung rent ng gown ay nasa 800 to 1K depende sa klase at ganda ng gown. Wala din po akong heels na pwede kong magamit. Kasi nung sumasali ako sa mga pageant Mama Mia, paminsan-minsan ay teacher lang naman ang nagsusponsor ng mga susuotin ko at ng mga sapatos ko. Sabi ni Mama ay hahanap raw siya ng paraan para makasali lang daw ako. Naawa ako sa mama ko. Gastos na naman. Meron akong isang kaibigan na kapitbahay namin Mama Mia. Isa po sila sa nagpapalabada kay Mama every weekends na tinutulungan ko naman. Hindi lang pera ang kanyang ibinabayad. Paminsan-minsan nagbibigay siya sa amin ng pagkain ni Mama. Mayaman po sila kasi yung kanyang asawa ay seaman. Wala rin po pa silang anak dahil bago pa po silang mag-asawa. Meron siyang kaibigan, Mama Mia, na may-ari ng laundry shop, salon at etc. Naging kaibigan ko siya at naging kaibigan ko na rin yung iba niyang mga kaibigan dahil paminsan-minsan tuwing naglalabada kami ni Mama sa bahay nila ay nandoon ang kaniyang mga kaibigan at pinapakilala niya ako sa mga ito. That time ay sila po ang nag-offer sa akin ng isusuot ko para sa JS prom. Wala kaming binayaran ni Mama. Sila ang pumili ng isusuot ko Mama Mia at sila na rin ang bahala sa naging makeup ko hanggang sa heels na isusuot ko sa paa ko. Last day ng aming dance practice, Sky told me na pupuntahan niya raw ako sa bahay before kaming pupunta sa eskwela. Sabay na lang daw kaming pupunta doon. I wanted to say no. Kaya sinabi ko wag na lang. Kasi sasakay na lang ako ng tricycle. Pero makulit siya Mama Mia kaya umuo na lang din ako. 4 p.m. ay nasa labas na ng bahay namin si Sky at nag-aantay na sa akin. 5 p.m. kasi ang start ng aming prom Mama Mia. Hindi ako kinakabahan sa aming magiging sayaw. Kinakabahan ako sa magiging reaksyon ni Sky kapag nakita na niya ang itsura ko. I felt anxious, Mama Mia. Nung lumabas ako, nung paalis kami, ay talagang tinutukso-tukso pa ako ng mga kaibigan ko at yung mga nag-sponsor ng mga isinuot ko. Paglabas ko ng bahay ay nakita ko pa talaga agad si Sky. Nakatayo siya sa labas ng kanilang sasakyan. Napakagwapo niya sa suot niyang Amerikana. Ngumiti siya nung makita niya ako. Sobra talaga akong kinakabahan nung papasok na kami sa sasakyan nila. Kinakabahan ka? Tanong niya. Oo. Sagot ko pero hindi ko na sinabi sa kanya kung ano talaga ang rason kung bakit ako kinakabahan. Kaya natin to. Pagkatapos niyang sabihin yon ay hinawakan niya ang kamay ko. Mas lalo tuloy akong kinabahan, Mama Mia. Ewan ko ba. Sabay kaming pumasok sa loob ng venue. Hawak ko ang kanyang siko, Mama Mia, dahil natatakot ako na baka mangudngod ang mukha ko sa semento kasi nga hindi ako sanay noon na naglalakad ng matagal ng nakaka-heels. Kasi tuwing pageant, kapag tapos ka ng rumampa ay pwede mo naman nang hubarin ang heels na suot mo. Umupo agad ako dun sa mesa kung saan Mama Mia naka-assign kami at painom-inom ako ng tubig kunwari. And then the party started. Kaming dalawa ni Sky yung nanalo sa competition. Kahit na ilang beses kong muntik apakan ang kanyang paa. Pagkatapos naming kumain ay nag-umpisa na ang sayawan, Mama Mia. Hindi talaga mawala-wala yung mga sweet dance nung panahon namin. Pagdating ng sweet dance ay lumapit sa amin ang isa naming instructor. He asked me to dance. Pumayag na lang din ako, Mama Mia. Yung instructor namin na yon ay parang nagugustuhan niya ako o parang naaaliw lang siya sa akin. I was 15 at that time and he was 22.
Gwapo din naman siya, Mama Mia, pero nung time na yon ay wala talaga akong panahon sa mga gwapo-gwapo kasi nakapag-focus talaga at naka-autolock ang focus ko dun sa pagtatapos ko bilang valedictorian. Habang magkasayaw kami nung instructor namin ay nakatingin sa akin si Sky. Hindi ko ma-explain ang mukha niya noong mga panahon na yon. Poker face, blank face again. Ilang minutes, Mama Mia, kaming nagsayaw hanggang sa may lumapit sa amin. Si Sky. Sinabihan naman niya yung instructor namin na kung pwede siya naman daw. Binigay ng instructor ang aking kamay dun kay Sky. I can still remember the song na nagpe-play habang sumasayaw kaming dalawa. The One You Love by Glenn Frey. Hindi ko alam that time, Mama Mia, kung ano talaga yung kantang yun kasi nga luma. Kung nung instructor namin ay parang wala lang sa akin na magkasayaw kami, ay iba naman ang pakiramdam ko nung si Sky nang kasayaw ko. My heart was beating so fast that I can hardly breathe. I can still feel his hands around my waist, Mama Mia, na para akong matutumba. I tried to give space between us but he drew me closer. I even bumped my head into his chest. I heard his breathing, shallow and ragged. Grabe, Mama Mia, ang pagtibok noon ng puso ko. Halos hindi ako makahinga. Blue, ang ganda-ganda mo tonight, sabi niya. Tonight lang? Nag-joke ako to hide my real thoughts and my real feelings. I smiled and I looked at him. Our eyes meet, pero hindi siya nakangiti. Seryosong-seryoso ang mukha niya. I like you, Blue, sabi niya. Mama Mia, yung puso ko ay halos lumabas na sa loob ng katawan ko nung mga panahon na yon. I don't know what happened next. I just realized that he bent over and he kissed me. It was just a smack kiss and it lasted for siguro mga 5 seconds, I think. But for me, it was like a lifetime kind of kiss. I don't know if may nakakita ba sa amin o yung iba ay may own world din sila. Tumigil kami sa pagsayaw at nagkatitigan kaming dalawa. Hindi ko kasi alam kung anong sasabihin ko sa kanya, Mama Mia. Blue, pwede bang manligaw sa'yo? Ha? Yun lang ang naging tanging sagot ko. Siguro hindi pa ako nakakaget over dun sa kiss na yon or baka nakulangan ako. Pwede bang manligaw sa'yo? Ulit niya sa kanyang tanong. Ewan, sabi ko. I was young at hindi ko alam, Mama Mia, kung paano ba mag-react sa mga ganong bagay nung time na yon. Silence means yes, sabi niya. Then he smiled. Hinatid niya ako dun sa mesa namin. Humanap agad ako ng tubig dahil pakiramdam ko ay tumakbo ako ng ilang oras sa isang disyerto. As he promised ay hinatid niya ako pag uwi namin nung natapos ng JS prom. While sitting inside the car ay hinawakan niya ang kamay ko. Mama Mia, hindi ko na talaga alam kung paano magre-react noon. Pagdating ko sa bahay ay ang tagal-tagal bago ako nakatulog. Ganito pala ang feeling? Ganito pala kapag nagkaroon ka na ng iyong first kiss? The next day I saw him waiting for me. Every morning na siyang nag-aantay sa akin sa labas ng school. Sabay kaming pumapasok sa loob. Tuwing lunch break ay sinasamahan niya ako, Mama Mia. Kasi dun lang ako nagla-lunch dun sa may tindahan namin. Dun din siya magla-lunch. By the way, yung paaralan po namin sa high school ay malapit lang din po dun sa paaralan namin sa elementarya. Mama Mia, kung gulay ang ulam ko ay gulay din ang uulamin niya. At dahil doon ay mas lalo akong na-fall sa kanya. Gustong-gusto ko na siyang sagutin pero meron akong mga priorities. I promised my mama na magtatapos ako sa pag-aaral. One night, habang kumakain kami ng hapunan, ay biglang kinausap ako ni Mama. Anak, magkaano-ano kayong dalawa ni Sky? Friends po, Mama. Sobra akong kinabahan nung time na yon.
Inom ako ng inom ng tubig sa kabang aking nararamdaman. Kasi napapansin ko parang palagi kanyang sinasamahan. Ganun ba kapag kaibigan lang? Mama, magkaibigan lang talaga kami. Ikaw talagang bata ka, ayaw mo pang umamin. Pagkatapos noon ay tumawa ang mama ko. Tapos umamin na lang din ako. Mama, nanliligaw po si Sky. Pero di ba nag-promise ako sa'yo na magtatapos ako ng pag-aaral ko? Anak, okay lang naman magkaroon ng karelasyon bilang inspirasyon. Basta wag mo lang pabayaan ang pag-aaral mo. Alam mo, gustong-gusto ko talaga yung si Sky dahil napakamagalang na bata. Mabait at hindi maarte kahit mayaman sila. Swerte talaga ako sa mama ko. Ganun siya ka-open-minded pagdating sa mga bagay na yon. Kung yung ibang mga magulang ay striktong-strikto sa kanilang mga anak, sa pag-aaral at sa pagbo-boyfriend, ang mama ko naman ay suportado pa rin ako. Lagi pa rin kaming magkasama ni Sky hanggang sa natapos na nga ang third year namin. Hindi na siya masyadong sumasama-sama-sama sa kanyang mga barkada. Noong fourth year kami ay classmates pa rin kami. I decided na sasagutin ko na siya pero hindi ko alam kung paano ba ang sumagot sa isang manliligaw. Napakabata ko pa kasi talaga nung time na yon. So what I did is I borrowed his notebook. Nandun kami noon sa loob ng classroom at nag-aantay sa aming teacher. I told him na gusto ko lang makita yung mga notes niya. I wrote down yes sa kanyang notebook, Mama Mia, dun sa isang next blank page. Pagkatapos ay nakita niya yung sinulat ko. Pagdating ng teacher namin ay may pinakopya po sa amin. Sobra talaga akong kinakabahan that time. Inaantay ko kung ano ang magiging reaction niya. He looked at me and then a smile was written all over his face. He looked at me na para bang nagtatanong kung yun na ba talaga yun at tumango naman ako. Masayang masaya si Sky, Mama Mia. Agad niyang pinunit yung part ng notebook kung saan ako sumulat ng yes at pagkatapos ay itinupoy niya yun at kanyang itinago. Everything was fine. Pero Mama Mia, kaibahan lang ay naging kami. Pero may nararamdaman ako noon na parang hindi dapat na sinagot ko si Sky. Hindi kasi kami bagay kasi nga mahirap ako. Meron namang iba, Mama Mia, na supportive sa aming naging relasyon gaya na lamang ng aming mga kaibigan. Pero yung iba ay ayaw na kaming dalawa ni Sky ay nagkaroon ng relasyon. Kahit ano pang sabihin nila ay hindi namin pinansin. Ang importante ay nagkakaintindihan at nagmamahalan kami. Mas lalo akong naging inspire sa pag-aaral ko. Mas lalo kong ginalingan. Mama Mia, sinabi rin namin kay Mama na kaming dalawa na ni Sky at wala naman kaming nakitang pagtutol mula sa kanya. Basta ang sabi ng Mama na dapat unahin daw muna namin ang aming pag-aaral at dapat alam daw namin ang aming mga limitations. 2 months before our graduation ay nag-usap ang mga kaklase namin na magkakaroon kami ng outing. Maliligo daw kaming lahat sa dagat. Nag-volunteer si Sky, Mama Mia, kasi yung auntie niya ay may-ari ng isang beach resort dun sa amin. Wala na kaming binayaran sa resort na yon pero nagdala na lang kami ng aming mga pagkain. Since mayaman nga si Sky ay mas marami ang kanyang dinala kumpara sa aming mga kaklase niya. At doon nangyari ang aming second kiss. Hindi na smack, Mama Mia. Alam nyo na yon. Before sa aming graduation ay nalaman ko na hindi pala ako valedictorian. Instead, ang valedictorian ay yung anak ng aming principal. Salutatorian lang po ako, Mama Mia. Na-down talaga ako noon ng husto kasi yun lang talaga ang pag-asa ko para makapag-aral ako ng college through scholarship. Iyak ako ng iyak noon and Sky was there for me. He kept on telling me that everything will be all right.
Para raw sa kanya, ako pa lang daw ang nag-iisang valedictorian ng batch namin. Masayang masaya ang mama ko kahit na salutatorian lang ako. Nagsorry ako sa mama ko dahil hindi ako naging valedictorian. Hindi ko makukuha yung full scholarship. Pero ang sabi niya okay lang daw. Hahanap na lang daw kami ng paraan para makapag-aral pa rin ako hanggang college. Binigyan ako ng bouquet of flowers at regalo ni Sky sa graduation namin. Samantalang ako ay wala man lang naibigay sa kanya. Yung regalo niya ay 2 cellphone. Para raw, meron kaming communication kahit hindi kami magkasama. Yung isa ay para sa mama ko. Ayoko sanang tanggapin yon dahil nakakahiya pero namimilit si Sky. Nung summer Mama Mia ay tinutulungan ko ang mama ko. Tumanggap kami ng kung ano-anong trabaho. Mama Mia, tumanggap kami kapag may magpapasaka ng kanilang maliit na bukirin. Tumanggap din kami kapag merong mga magpapaharvest. Tumatanggap din kami ng labada kasi napakalaking tulong nun sa amin. Imagine kung 2 kaming maglalabada sa isang araw tapos yung isa ay magbabayad ng 100 nakaka 200 na kami sa isang buong araw. Life was hard pero nakita ko ang pagsusumikap ng mama ko para lang makapag-aral ako. Napag-ipunan naming 2 ni mama ang pampa-enroll ko ng college. Tapos Mama Mia dahil may konti pang natira dun sa pinadala ng first wife ni Papa ay ginamit din namin yon. Sabay kaming pumunta ni Sky dun sa city para magpa-enroll. Siya ang nagbayad ng pamasahe ko. Pumayag na lang din ako kahit nakakahiya dahil malaking tipid na rin yon para sa akin. Civil engineering ang kinukuhang kurso ni Sky at ako naman ay HRM. Magkaiba kami ng school kasi walang HRM dun sa school na pinapasukan niya. Naghanap din ako ng murang boarding house, Mama Mia. Kasi dapat akong magbo-boarding house kasi napakalaking gastos talaga kapag nag-uuwian ako. While si Sky ay dun tumira sa kanilang bahay sa loob ng isang malaking subdivision dun sa city na yon. Siya lang mag-isa doon, Mama Mia. So, nakaka-ninja moves raw siya. Paminsan-minsan ay umuuwi ako sa amin kasi nga first year pa. Hindi pa masyadong loaded yung units. Before mag-umpisa yung klase ay niregaluhan si Sky ng kanyang mga magulang ng sasakyan. Ganun sila kayaman, Mama Mia. Sa school na pinapasukan ko ay may malapit po na call center. Gusto ko sanang mag-apply doon pero hindi sila tumatanggap ng part-time. Nag-apply ako sa Jollibee kasi nag-o-offer sila ng part-time, Mama Mia. 17 years old pa ako that time pero tinanggap nila ako kasi nga may parents' consent. Ayaw sanang pumayag ng mama ko dahil ang gusto niya ay mag-focus ako sa pag-aaral ko pero namilit talaga ako. Pagkatapos ng klase ko ay dediretso na ako sa aking trabaho. 5 hours ang duty ko sa Jollibee. 24 hours kasi ang branch na yon. Uuwi ako ng 12 a.m. pagkatapos ay gigising naman ako ng 6 a.m. kasi klase ko naman pagka 7 a.m. Mahirap, Mama Mia, pero tinitiis ko kasi mahirap talaga ang buhay. Kailangan mong lumaban. At least hindi na namang problema si Mama para sa allowance ko at meron na rin akong panggastos para sa project ko sa school. Ang amin na lang po problemahin ay yung tuition fee ko at ang bayad ng boarding house ko. Paminsan-minsan, Mama Mia, ako na lang din ang nagbabayad ng boarding house ko. Yung grocery ko ay si Sky po ang bumibili. Bigla-bigla na lang siyang pumupunta dun sa boarding house ko at may dala ng mga stocks ng pagkain ko. Paminsan-minsan ay nilalagyan din niya ng pera ang wallet ko. Kinukuha niya rin ako, Mama Mia, tuwing nagpapalabada ako. Paminsan-minsan nga ay kinukuha niya rin ang mga labahan ko dahil isinasabay niya doon sa pagpapalabada niya sa isang kasambahay na stay out doon sa bahay nila. One day, Mama Mia, ay meron kaming usapan ng mga classmates ko nung high school na nag-aaral din doon sa city na yon na mag-inom daw.
Doon kami nag-inuman sa isang sikat na inuman dun sa city. Yun ang pinakasikat sa lugar namin noon. Hindi ako mahilig uminom pero paminsan-minsan ay tumitikim naman ako. Kaya ayun, sumama kami ni Sky. Mama Mia, nalasing talaga ako. Tapos umuwi na kami ni Sky at dun ako natulog sa bahay nila. At dahil siya lang naman ang mag-isa doon, Mama Mia, nagkaroon kami ng pagkakataon. Pasuray-suray na ako noong naglalakad papasok sa bahay nila. Para na akong lantang gulay. Pagdating ko sa kwarto ay pinaupo niya lang ako, Mama Mia, tinanggal niya ang sapatos ko. Sky came to me pagkatapos ay kanya na niya akong inalalayan para humiga na. Ewan ko kung anong masamang hangin ang pumasok sa utak ko. I said, "Kiss me," sabi ko doon kay Sky. Hinalikan naman niya ako ng smack, Mama Mia, but I told him to do it again. Pero wag yung smack. So ayun na nga, hindi na rin nakapagpigil si Sky, kaya yun ang nagsimula ng spark sa aming dalawa. Hanggang sa nangyari na nga ang hindi dapat mangyari. Nung magising ako kinabukasan ay masakit na masakit ang ulo ko, pagkatapos ay masakit na masakit din ang nasa pagitan ng hita ko dahil na first blood niya ako. Napakasakit maglakad. Simula noon ay halos doon na lang din ako natutulog sa bahay nila. Paminsan-minsan na lang akong umuuwi sa boarding house. Mama Mia, tinutulungan niya ako sa mga bayarin ko sa school. Hindi na ako masyadong magastos kasi nga halos doon na ako tumitira sa bahay ni Sky. Nakakasave na ako ng pera. Paminsan-minsan lang kasi ako umuuwi sa amin, Mama Mia, at nagpatuloy pa rin ako sa aking pagtatrabaho. Everything was fine until the end of second year. March yon at summer na. Sky told me, Mama Mia, na dumating ang mga relatives niya from US. Magbabakasyon raw sila sa Boracay. Ilang days din siyang mawawala pero may communication naman kami. Tumatawag-tawag at nagte-text kami sa isa't isa. Hindi ako nakapag-stay dun sa bahay nila kasi nga wala siya. So dun ako umuuwi sa boarding house ko. Pagdating ni Sky galing sa kanilang bakasyon ay nagbago ang lahat. Mama Mia, nakikita ko na siya na palang palaging tulala. I tried to ask him kung anong problema pero sabi niya wala daw. Kaya hindi ko na lang pinansin. One day umuwi ako sa amin. Kasi nga nandoon ang tita ko. Dalawa lang silang magkapatid ng mama ko. Mama Mia, yung tita ko ay taga City po. Kasi dun po siya, o taga Cebu po, kasi dun po siya nagkaasawa at nagsettle down. Almost 2 months na rin ako noon na hindi nakakauwi. Pagka-uwi ko ay umiyak ako nung makita ko ang mama ko. Payat na siya at namumutla na. I know, Mama Mia, na may sakit siya dahil klarong-klaro yun sa itsura niya. Sabi ng tita ko, pupunta raw sila ng mama ko sa Cebu para ipapagamot namin si mama. Sama raw ako, total, wala pang klase dahil summer break naman nun. Ayaw sanang pumayag ng mama ko kasi gastos lang daw yun pero sabi ng tita ko ay siya na raw ang bahala sa kanyang pampa-ospital. Sa katagalan ay pumayag na rin ang mama ko. Accidentally, Mama Mia, ay nagkita kami ng isa kong batchmates nung high school. Nagbabantay kasi ako noon ng tindahan namin. Hoy Blue, kumusta ka na? Ang ganda-ganda mo na. Siguro nakakaganda talaga ang syudad, ano? Matagal na akong maganda, sabi ko ng pa-joke. Hoy Blue, hiwalay na ba kayo ni Sky? Ha? Bakit? Kasi balitang-balita dito na may bago na raw siyang girlfriend. Nakita ko pa nga silang nagkakasama Paminsan-minsan nag-motor ride silang dalawa. Yung babae, nako, kung makakapit kay Sky, para talagang linta. Paminsan-minsan sasakyan nila yung gamit nilang dalawa. Parang galing US yung babae. Alam mo naman dito sa atin, napakaraming chismosa, kaya agad-agad na kumakalap na parang apoy yung chismis. Hindi ako nakasagot, Mama Mia. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko.
Unti-unting tumulo ang mga luha sa mga mata ko. Ang dami-dami kong tanong sa isip ko na si Sky lang ang makakasagot. I decided na makikipag-usap ako kay Sky pagbalik ko sa city. Ilang araw akong walang masyadong tulog at walang masyadong kain. Ayokong i-confront si Sky sa text, Mama Mia. Ang gusto ko ay kausapin ko siya in person. Dumiretso ako ng boarding house pagkakuha ko ng gamit ko kasi nga sa airport na lang kami magkikita ni na mama at tita. Gabi pa yung flight namin. Habang ako ay bumabiyahe papunta sa boarding house papunta sa bahay ni Sky ay kinakabahan na ko, Mama Mia. Naiiyak ako kahit hindi pa man kami nag-umpisang mag-usap. Agad-agad naman akong makakapasok sa bahay niya dahil binigyan naman niya ako ng spare key in case na gusto kong matulog doon at wala siya. Nakita ko yung sasakyan niyang nakapark sa loob, Mama Mia, pero may isa pang sasakyang nakapark sa labas ng gate. I thought na baka daddy niya or mommy niya yung bumisita sa kanya. On the doorstep, I saw a fluffy pink slippers. Hindi naman siguro magsusuot yung mommy niya ng ganong klaseng tsinelas, hindi ba? Kahit kakaiba na ang nararamdaman ko ay hindi ko pa rin masyadong pinapansin. Maybe sa kapatid niya yon. I waited for someone to come out, Mama Mia, at hindi nga ako nagkamali. Lumabas si Sky kasama yung isang babae na maganda, matangkad at mayaman na mayaman ang itsura. Mayaman kasi siya yung nag-drive ng isang sasakyan na nasa labas ng kanilang gate. Magkahawak kamay pa sila nung palabas sila ng pintuan. Nagulat si Sky nung nakita niya ako, pero yung babae ay hindi niya ako pinansin. The worst part is she kissed him before she left. Saan niya kinis si Sky? Sa lips, of course. Pinasmack, Mama Mia. Nung umalis na yung babae ay tsaka ko kinausap si Sky. Sino siya? Pinsan ko yon, the one I told you, na galing US. Really? Tapos sa lips, hahalik kung magpinsan? Liberated kaya sila? Huwag ka nang magselos dyan. Pagkatapos noon ay niyakap niya ako at hinalikan. Ako naman itong si Tanga ay hinalikan siya pabalik even though nasasaktan ang puso ko nung mga panahon na yon. Kahit na nasa sakit ang damdamin ko. Gustong gusto ko siyang sampalin, gustong gusto ko siyang suntukin but I can't. I love him so much. Instead, nasampalin ko siya, ay nakipagjugjugan pa ako sa kanya noon. We made love. And that's the last time I saw him. Mama Mia, he lied. I know all his cousins. I know all their faces. Anong gamit ang Facebook, hindi ba? Kaya alam kong yung babaeng sinasabi niya, Mama Mia, ay yun yung babaeng sinasabi ng kabatchmate ko nung high school na nakita niyang kasama ni Sky. Noong natutulog na si Sky, pagkatapos naming magjugjugan, ay chinek ko ang cellphone niya. May mga picture sila nung babae sa kanyang gallery. May picture na hawak niya yung bewang ng babae. Nandun sila sa Boracay that time. May picture din na yung babae ay nakahalik sa kanyang pisngi. Masakit. Napakasakit. I cried silently, Mama Mia. It feels like I was dying in pain. Kaya iniwanan ko na lang yung susi niya na spare key na binigay sa akin, pati na rin yung cellphone niyang ibinigay sa akin dun sa bahay nila bago ako umalis. Sa kanya naman talaga ang cellphone na yun in the first place, diba? Kinuha ko na lang yung SIM card. Mama Mia, itinapon ko ang SIM card na yun habang papunta na ako ng airport. I know he will try to contact me but I won't let him. Mama Mia, pinalitan ko na rin ang SIM card ng cellphone na kay Mama kasi alam niya noon ang number ng mama ko. I deactivated my Facebook account until nakalimutan ko na rin yung password at hindi ko na nga na-open pang muli. Pagdating ko sa Cebu ay agad naming pinaospital ang mama ko but it was too late. Acute lung cancer yung naging sakit niya. Mas lalo lang siyang nanghina dun sa ospital.
And after 2 weeks lang, Mama Mia, ay iniwanan na ako ng natatanging taong nagmahal sa akin ng totoo. Iniwanan na ako ng mama ko. Napakasakit. I lost Sky and I lost my mom too. Wala na akong reason pa to move on. I have nothing. I have nowhere else to go. It was so painful that time that I wanted to end my own life. Hindi na ako kumakain, hindi na ako natutulog ng maayos. Kung pwede nga lang ay kunin na lang din ako ng Diyos. But God is so good, Mama Mia. Inoferan ako ng tita ko at ng kanyang asawa na ipagpatuloy ko raw ang pag-aaral ko pero sa Cebu na ako mag-aaral. Manager sa bangko, yung asawa ng tita ko. At first ay may pag-aalinlangan ako. Baka ma-disappoint ko lang sila. But their encouragement, Mama Mia, pushed me para tanggapin yung offer na yon. Bumalik ako dun sa city last week of April. Dumiretso ako sa paaralan to get my papers. It took 3 days bago ko makuha ang lahat. Umuwi ako sa amin para dalhin ko na ang mga importanteng gamit ni Mama. Iyak pa rin ako ng iyak habang nandun ako sa bahay namin. Napakasakit ng mga memories ko dun sa bahay na yon. Hindi naman masakit. Masaya nga ang memory sa bahay na yon, kaya lang ngayon ay masakit na dahil wala na ang mama ko. I don't know how long it will take me to forget the pain. Bumalik akong Cebu matapos kong kunin ang mga papeles ko. 3rd week of May, I woke up because I felt a unfamiliar pain on my abdomen. I thought, Mama Mia, magkakaroon lang ako ng monthly period. Bumaba ako ng hagdan at pupunta sana ako ng banyo but I felt something between my legs. Basa. Nung hinawakan ko, nung tinignan ko, dugo. Dali-dali akong pumunta ng banyo, Mama Mia. Pero biglang nagdilim ang paligid ko na para bang gusto kong matulog dahil inaantok ako. Umupo ako sa may hagdan at pumikit. Kasi nga parang gusto kong matulog na hindi ko alam kung bakit. Napakahina ng katawan ko noon. Napahiga na nga ako sa hagdan nung lumapit ang tita ko at tinanong niya ako kung anong nangyari sa akin. Pero hindi ako makasagot dahil nagdidilim ng paningin ko. I don't know what happened but the next thing I remember ay nasa loob na kami ng sasakyan at dinadala na nila ako sa ospital. Ipinikit kong muli ang mga mata ko dahil napakahina pa rin talaga ng katawan ko na para bang wala akong ni katiting na lakas. Pagkagising ko ay nasa ospital na ako, Mama Mia, at iyak ng iyak ang tita ko. Bakit hindi raw ako nagsabi sa kanya? I was 12 weeks pregnant pala. Hindi ko rin alam na buntis ako, Mama Mia. Hindi ko na nga pinapansin na hindi ako dinadatna ng monthly period ko dahil sa dami ng iniisip ko nung mga panahon na yon. I was more than thankful dahil okay lang ang baby ko. Instead na magalit or ma-disappoint sa akin ng tita ko, ay natuwa pa sila. Swerte pa rin daw ako, Mama Mia. At swerte din pala sila dahil tinulungan nila ako, kami ng baby ko. Lalaki ang naging baby ko, Mama Mia, at Sky talaga ang pinangalan ko sa kanya. I created a new Facebook account but I didn't use my real name. At the back of my mind, gusto kong i-search ang name ni Sky but I chose not to. After I gave birth, ay bumalik ako sa pag-aaral ko. At the age of 21 ay nakagraduate din ako ng college. Nagtrabaho ako sa isang hotel sa Cebu. Pagkatapos ng 2 years na experience, ay nagtrabaho din ako sa isang cruise ship. I was 24 back then. Mama Mia, 4 na beses na akong nakasakay ng barko until I decided na gusto ko nang magtrabaho sa corporate world. Ayokong lumaki ang anak ko nang wala ako sa tabi niya. Yung tita ko kasi ang nag-alaga sa kanya dahil nga wala naman silang anak ng tito ko, kaya mahal na mahal din nila ang anak ko. Nagtrabaho ako sa isang hotel bilang isang banquet manager. December 2019, nakatanggap ako ng email. Meron kasi kaming group check-in, Mama Mia. A construction company dun sa lugar namin. Magsistay sila ng 3 nights para sa seminar dun sa hotel na pinagtatrabahuan ko.
Gagamit din daw sila ng conference hall. 150 guests, so busy ako nung time na yon. Because I wanted to make sure na masasatisfy namin sila sa aming serbisyo, pati na rin sa aming pagkain. On their first day, I went to the conference hall to check if everything was set. There, the speaker called a name that is very familiar to me. Ang complete name at totoong pangalan ni Sky. Kinabahan ako, Mama Mia. I waited until pumunta na siya dun sa harapan. May sinabi siya habang hawak-hawak niya yung mikropono. Hindi ko na alam kung ano ang pinagsasabi niya dahil kung saan-saan na dumako noon ang isip ko. Parang tumigil ang mundo ko. Mama Mia, nakatingin lamang ako sa kanya na para bang kaming dalawa lang ang nasa loob ng conference hall na yon. Napaka-matured na ng itsura niya. Mas tumangkad siya. Mas naging mama ang katawan niya. Mas lalo siyang gumwapo, in short. From there and then, I realized kung gaano na katagal na panahon ang lumipas. Pero siya pa rin. Siya pa rin ang nasa puso ko. After so many years, I'm still in love with the same person. Parang gusto kong himatayin nung panahon na yon. Napakasikip ng dibdib ko at nahihirapan akong huminga. Lumabas ako at pumunta ako dun sa locker namin. I cried myself out. I opened my phone at tinignan ko ulit yung email, Mama Mia. Kasi nandun ang list ng mga pangalan ng guest. So hindi nga ako nagkamali. Siya nga talaga yon. Mas lalo akong naiyak. Tinawagan ko yung supervisor namin to monitor the situation kasi sabi ko mukhang lalagnatin ako. Pinapunta nila ako sa clinic at nag-request ako ng undertime. I drove home. Naabutan ko yung anak ko na nanonood ng TV. Agad ko siyang niyakap ng mahigpit at umiyak ako ng umiyak. Nagulat ang anak ko at nagtaka kung anong nangyari sa akin. Wala siyang kaalam-alam that day na nakita ko yung tatay niya. Mama Mia, yung anak ko, he never asked me kung sino ang daddy niya. Kasi meron naman siyang mamila at daddy lo. Yung tita ko at yung tito ko. But someday, in the right time, sasabihin ko rin sa kanya ang totoo because I know he deserves to know the truth. Sometimes God's process is painful and hard, but He gave me a son so I could continue to live. Napakaswerte ko sa anak ko, Mama Mia. Sa kanya lang umiikot ngayon ang mundo ko. Pareho sa mama ko noon, wala na akong plano pang mag-asawa. Napakarami naman ding lalaking nag-attempt na manligaw sa akin pero ni isa ay wala akong in-entertain. Sapat na sa akin na meron akong anak na magiging inspirasyon ko, na magiging kasama ko hanggang sa pagtanda ko. To Sky, though napakasakit ng past, but I'm still thankful kasi meron akong baby Sky at ikaw ang nagbigay sa akin nun. Wherever you are right now, I want you to know that I love you. I love you still and I will always will. Sky, alam kong hindi mo to maririnig. Imposible namang ang isang napaka-busy engineer na katulad mo ay magkakaroon ng oras para nito, di ba? Kaya ilalabas ko na dito lahat ng nararamdaman ko. Sasabihin ko na dito na oo, mahal pa rin kita. Siya nga po pala, Mama Mia. Maybe may asawa na si Sky ngayon. Maybe he is happily married now. It's been like 12 years, Mama Mia, mula nung nangyari ang lahat sa amin. I never had the courage to search his name on Facebook. I don't want to ruin his life. How am I supposed to tell him na meron siyang anak sa akin? Someday, I know. Someday, sasabihin ko rin sa kanya ang tungkol kay Baby Sky sa tamang panahon. Maraming salamat po, Mama Mia, sa pagbibigay mo ng oras para basahin itong kwento ng buhay ko. Hanggang dito na lamang po. Lubos na gumagalang, Blue. Grabe namang kwento ng pag-ibig yan, Blue.
Maraming salamat sa pag-share mo ng iyong kwento dito sa ating programa. Nakaka-inspire na medyo nakakalungkot din, na medyo hanging. Hindi natin alam kung anong nangyari sa inyong dalawa. Kung may chance pa bang magkita kayo. Kapag nagkataon na nagkita kayo ulit, nagkausap kayo, update mo naman kami ha. Okay? And maraming salamat ulit. Sa lahat ng nakikinig ngayon, if nagustuhan niyo ang kwento ni Sky at ni Blue, please do like and share this video. Huwag kalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel. Ayan, subscribe ka na, click the notification bell para lagi ka rin na-update sa tuwing may bago tayong video na ilalabas. And huwag mo rin kakalimutan na magpadala ng iyong sariling kwento. Mag-email ka lamang mamamiyacdo0317@gmail.com. Thank you so much sa inyong walang sawang pagsuporta. Ako pong muli ang inyong nag-iisang Mama Mia. Magandang araw sa inyong lahat.